Wala lang, napapaisip lang ako na napakahirap mahalin ng Canada 'no, lalo na kapag may mga kids ka. Hi guys! Welcome again to my vlog! So ngayon ay Holy Thursday ngayon. So nandito lang kami sa bahay and nakikita nyo ay nandito na kami sa basement na tutulog. So ayan, kita nyo, nalilipat na namin yung bed namin dito and then yung mini altar namin. So meron naman kaming TV dito sa basement. So yeah, yun lang ang nilipat namin and yung kainan namin. So lumipat na kami dito kasi kailan yun? Basta this week nag-complain yung neighbor namin kasi naririnig daw nila na yung iyak ng mga bata and yung laro nila. So yun daw ang naririnig nila. And ever since kasi last week ay meron talagang sakit yung mga kids. And hanggang ngayon nga ay masakit pa din yung ulo ko kasi after nila nagkasakit is ako naman at saka si daddy yung may sakit ngayon. And hindi pa talaga kami totally naka-recover kasi hanggang ngayon talaga guys, as in parang dito sa ano ko, ulo ko, kasi sa sipon siguro and yeah, malala pa yung sakit ko ngayon. Kaya hindi kami nakakapag-vlog talaga. But this time is I just wanted to share kasi alam ko maraming makaka-relate sa akin na nanay or daddy na nandito sa Canada. Wala lang, napapaisip lang ako na napakahirap mahalin ng Canada no. Lalo na kapag may mga kids ka. Kasi kapag wala ka talagang sariling bahay ay magko-complain at magko-complain talaga sila sa mga ingay, sa simpleng ingay lang. And hindi sila friendly pro kids. I don't know kung kami lang, but yun yung experience namin sa 4 years namin dito sa Canada. So 4 na taon na kami, nakailang lipat na kami and ganun ang though 2 apartment lang yung may complaints. Kasi sa una namin is wala naman kaming complaint. Okay naman yun and sa pangalawa is okay din naman kasi yung mga kapitbahay namin ay mga bata. So mababait yung mga neighbor namin doon. And nung pag lumipat kami dito, pabalik dito sa Winnipeg, yung unang apartment na tinirahan namin dito, nag-complain yung neighbor namin sa baba, yung mga lolo-lola, kasi maingay daw yung mga yapak ng mga bata, takbo-takbo. And, yeah, para sa amin is they are not kid-friendly. Ayaw nila ng ingay talaga. So, naiintindihan naman namin kasi, syempre, ay irritable naman na talaga pag lolo at lola na. But this time is hindi kasi siya hindi siya matanda. Though wala kasi siyang anak. So hindi siya nakakaintindi sa situation namin. Inexplain na namin sa kanya na may sakit yung mga kids, hindi namin sila mapapatahan kasi may sakit. Paano mo patatahanin ang bata na may sakit na umiiyak kasi siguro ay masakit yung ulo or hindi namin alam kung ano yung masakit sa kanila kasi hindi pa sila nakakapagsalita eh. 1-year-old at saka 2 years old, mahirap talaga. And sa umaga naman, syempre winter, hindi sila nakakalabas and pinapalaro lang namin sila dyan. And hindi naman namin kasalanan kung ganito yung pundasyon ng townhouse na every time na magtatakbo-takbo yung mga anak namin ay naririnig pala nila. So, nangingin lang kami ng sorry kasi syempre ay hindi talaga namin makontrol. So, sabi ko kay daddy, we decided na dito na lang kami sa basement. Kasi para ay maging peaceful na din kami and maging peaceful din yung mga neighbors namin. And ayaw lang namin na makaabala sa iba. Kung alam lang nila na ayaw din namin talaga makaabala. But hindi kasi talaga namin makontrol yung mga bata. Though si kuya is nakokontrol na namin si kuya kasi syempre 8 years old na siya. Etong dalawa, si Tio at saka si Alicia kasi baby pa sila. So, yeah, sa mga magkaka-baby pa lang, advice ko sa inyo, huwag kayo tumira sa apartment na merong tao sa baba and
kung townhouse man ay ewan. Hindi naman pare-parehas ng gawa yung townhouse dito. So siguro itong tinirhan kasi namin na townhouse ay luma na siguro siya, and hindi talaga siya ganun kaganda yung pundasyon niya. So mabuti na lang ay yung resident manager namin dito ay Pilipina, si Ate Joanna. And in-explain namin sa kanya na, ate, ganito kasi talaga ang sitwasyon, hindi naman namin makontrol yung mga kids. So, sa part namin ay naiintindihan niya kami. Pero, syempre ay, yun nga, mahirap kasi talaga magpasaya ng ibang tao. And lalo na kung wala ka talagang experience sa anak or bata. So, mahirap maintindihan nila kasi ang sabi niya ay, syempre may work daw siya kinaumagahan, naririnig daw niya yung iyak ng mga kids sa madaling araw. So, kasi ang nangyari kasi is magkatabi yung kwarto niya at saka kwarto namin. So, every time nangangawa yung mga bata, kapag yung hindi sila makahinga sa sipon or masakit ba ulo nila, yung mga ganun, yung mga hindi mo makokontrol, naririnig niya yung ganong simpleng ingay. Though, ganun talaga eh. Kaya, napakahirap mahalin ng Canada. Sa totoo lang parang pakiramdam namin, hindi talaga kami belong kasi lahat na lang ay, alam mo yun, parang maraming ganyan. Marami kasi kaming mga nakakilala ng mga taga dito din na minsan ayaw nila ng bata. Yung boss dati ng asawa ko ay ayaw nila ng kids. Nagpaano siya para lang hindi siya magkaanak. So, merong iilan dito na ayaw talaga ng responsibility. So, maraming hindi talaga makakaintindi sa sitwasyon ng mga parents kung gaano kahirap magpalaki ng bata. Lalo na in winter times kasi hindi sila makakalabas ng park, hindi nila mailabas yung energy. So, energetic yung mga kids. Yun lang. Gusto ko lang ma-share. Kasi by that time, pag maging okay siguro kami, makabili kami ng bahay or hindi ko alam kung baka until makabili kami ng bahay, baka may mag-complain na naman. But, for now, ay basement muna kami. Para lang ay maging peaceful na yung neighbor namin. And kami din, para wala na kami masyadong iniisip. And kahit malamig naman dito ay meron naman kaming heater. Ito, may heater naman dito. Ayan o. Ayan. Dalawa naman yung heater namin dito. Ayan o. So, yeah, masaya naman kami kahit papano dito. And we're just praying to God na alam mo yun, hindi kami pababayaan sa gitna ng mga ganitong sitwasyon. And yeah, masakit pa din talaga ulo ko, guys. Alam kong maraming makaka-relate sa amin. Kasi pag naka-apartment talaga dito sa Canada, big issue dito yung noisy. Noisy sa kapitbahay. And ang pundasyon kasi ng mga bahay dito ay mga kahoy. Hindi kasi siya semento na gayong-gaya sa atin. And pansin ko lang naman kasi sa atin naman, sa simpleng ingay, hindi naman nagre-reklamo agad tayo. But sila dito kasi is gusto talaga nila ng tahimik. Kaya napapaisip kami ni Daddy, ang sarap naman mamuhay sa Pilipinas na alam mo yun, yung may free yung mga kids namin. Maraming nagmamahal sa mga bata. Dito sa part na to, mapapaisip na masarap pa din talaga sa Pilipinas kung sa totoo lang. Kasi mas masaya doon. Though may pera dito. Sabihin natin may pera dito. Kaya mong kumita. Pero, hello tax. Kakaltasan ka din ng tax. So, siguro kung mayaman kami, kung marami kaming negosyo sa Pilipinas, kung may negosyo ako sa Pilipinas, palalaguin ko yun. Di na ako mag-Canada. Mas may peace of mind ako sa Philippines kaysa dito.
Parang pagdating namin dito sa Canada, parang mabigat. Ewan ko lang, hindi, ewan ko, mabigat talaga. Mabigat kasi makakaramdam ka ng racism dito. Though nakangiti sila sa iyo, nakakiti, kakausapin ka ng normal, hi, hello, how are you, gano'n naman. Pero behind everything ay meron na pala silang nasasabi sa iyo na pangit, mga gano'n. So, para sa akin, masarap mamuhay sa probinsya. Galing ako ng probinsya, tahimik. Masarap pa din doon. Mga kapitbahay namin, mahal yung anak ko. Mga kamag-anak ko, mahal yung anak ko. Maraming nagmamahal sa amin. Kahit simpleng buhay. Ay, nakakalungkot. But, it's okay. So, yun lang ang update ng aming buhay Canada dito sa Winnipeg, Manitoba. So, thank you for watching, guys. And see you to our next vlog. Baka bukas, meron kaming vlog kasi magbibisita iglesia kami. And I will try my best na makapag-vlog kahit na masama yung pakiramdam ko. Mabigat pa din yung ulo ko. So, magpapagaling muna kami, guys. And see you to our next vlog. Bye!